Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sinabi ni Sakyong sa Wind White Tiger, na nais niya sanang makita siya na umakyat sa kalangitan, subalit mukhang hindi na mangyayari ang nais niyang iyon. Dahil doon ay napaiyak naman dito ng husto ang Wind White Tiger, at bigla na lamang nitong kinagat ang kanyang braso, dahil naalala ni Sakyong ang narinig niya noon, na kapag nainom ng tao ang kanyang dugo, ay ang chi at ang regeneration speed ng mga ito ay maaring tumaas, subalit iyon ang pinakamali niyang ginawa. Kaya naman matapos na makonsumo ito ni Sakyong, ay ang problema ay ang mga braso nito ay labis na napinsala at maging ang kanyang dantian ay nawasak na din, kaya naman ang kanyang katawan na nasa mahinang kalagayan, ay nasa kondisyon ngayon na kahit ang maliit na porsyento ng kanyang spiritual energy ay hindi makakayanan. Dahil doon ay nagalit naman ang Wind White Tiger sa kanyang sarili dahil sa ginawa nito. Subalit masaya lamang na napasabi si Sakyong na kahit papaano ay may masarap siyang nalasahan bago pa man siya mawala, at kung hindi lamang dahil sa mga bastardong iyon ay napakagandang araw sana ito. Napasigaw naman si RQE, at sinabihan ito na hindi siya dapat na mamatay sa lugar na ito, kaya naman habang nakikita niya ang pagkamatay ni Sakyong, ay ang matinding pagkamuhi at galit niya ay muli na namang bumugso. Ang kanyang utak ay napuno ng pagkasabik na mahuli ang hindi kilalang bastardo na nagmula sa Central Plain at pagpiripirisuhin ang katawan nito, subalit bigla naman siyang natigilan nang sinabihan siya ni Sakyong na may pabor itong nais sa kanya. Hiniling nito na umakyat siya sa kalangitan at huwag nitong iiwan ang hiling niya dito para lamang sa kanyang paghihiganti, subalit hindi naman ito nais na gawin ng Wind White Tiger. Kaya naman tinawag niya si RQE at sinabi na kung may anumang mangyari ay siya na ang baalang magpahinto sa kanilang kaibigan na ito, at huwag niyang hahayaan itong gumawa ng kahit na anong kalokohan. Sa narinig naman na iyon ng Wind White Tiger, ay lalo itong nagalit at malakas na napatanong na kung iniisip ba ni Sakyong na hindi niya magagawang paslangin ang bastardong iyon. Napatawa naman dito si Sakyong at sinabihan ang Wind White Tiger na mas gumagaling na ito sa kanyang pagpapanggap gaya niya, subalit sa usaping paghihiganti, ay kailangan muna niyang talunin si RQE bago niya tuluyang magawa iyon. Matapos nito ay malakas na ginaisang siya ni RQE, at napapatanong na kung posible ba na ang isang Cho Sakyong na pinakamalakas sa ilalim ng kalangitan, ay magagawa lamang na matalo sa kamay ng kung sino lamang. Nang nawalan ng buhay si Sakyong, ay agad na kinuha ni RQE ang katawan nito at pinilit na buhayin, subalit sa huli ay hindi na din nila napigilan ang paghiwalay ng kaluluwa nito sa kanyang katawan. Nang hindi man lamang nito natatapos ang kanyang mga nais na sabihin sa kanila, ay nawala na ito ng kanyang paghinga, at sa kaparehas na oras ay ang mundong kilala niya, ay nag-umpisa ng mawasak. Makalipas nito ay seryosong sinabi ng Wind White Tiger na isinusumpa niya na maghihiganti siya sa mga taong iyon, at wala na siyang pakialam kung ang pumaslang sa kanyang kaibigan ay isang halimaw o hindi. Kailangan niyang mahanap ang bastardong iyon, at gigilitan niya ito ng kanyang leeg habang humihinga pa upang ipadama ang sakit ng kanyang nararamdaman. Tinanong naman siya ni RQE na kung iiwan na ba nito ang huling hiling ng kanilang kaibigan para lamang sa paghihiganti, dahil ang huling kahilingan ni Sakyong ay ang kanyang pag-akyat sa kalangitan at hindi ang paghihiganti. Subalit binalaan lamang siya ng Wind White Tiger na huwag itong makikialam, dahil baka sa huli ay maging siya ay maps lang niya. Ang domain kung saan ang pagkamuhi at ang killing intent ay minsan pa na nagsama, ay bigla na lamang binalot ng kadiliman, at kung hindi ito lilinisin, ay ang kanyang pag-akyat sa kalangitan ay magiging imposible na. Dahil doon ay sinabihan siya ni RQE na kung ganun ay sakaniya niya ibuhos ang galit na nararamdaman niya, at kung hindi niya makayanin ay malaya na siyang gawin ang lahat ng nais niya, upang mapatanong ang Wind White Tiger na kung talaga ba na magagawa niyang makayanin ito. Dahil doon ay nagsimula na silang maglaban, at tinulungan siya ni RQE na mailabas ang galit, killing intent at ang pagkamuhi na nararamdaman niya sa tuwing darating ang 10 taon. Ang mga tao ay nagtataglay ng pagkamalimutan, kaya naman kahit nagaano pa kasakit ang mangyari, ay gawa nga ng sinabi ni Diwata, lilipas din yan kuya. Subalit sabi nito na siya ay isang immortal, at hindi nito malilimutan ang pagkamatay ni Sakyong kahit pa ilang daang taon ang lilipas.
Ang labis na pagkamuhi ay mas lumalala sa kada araw na lumilipas, kaya naman ngayon ay nais na niyang pastlangan ang lahat ng mga taong nakatira sa Central Plain. Kaya naman ay nag-umpisa na siyang paslangin ang lahat ng pumapasok sa kanilang kabundukan, at ang lahat ng kinamumuhian noon ni Sakyong ay kinamumuhian na niya din. Ang dugo sa kanyang kamay ay hindi natutuyo at dumadagdag lamang ito sa kanyang killing intent, hanggang sa dumating ang araw na ito. Nang masaya siyang sinabihan ng sumugod na elder ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect at pinupuri ang blade technique nito, at ng oras na iyon ay muli niyang naalala ang bakas ng halimaw na dumalaw sa kanila noon at pumastlang sa kanyang kaibigan, kaya naman ay sa tingin niya na ang mga ito ay konektado sa bastardong iyon. Sabi nito na tinulungan siya ng espiritu ni Sakyong, at ang iilang grupo ay hindi na sapat para sa kanya, dahil ang nais niya na ay ang burahin silang lahat dito sa mundo. Sa di kalayuan naman ay habang nagpaparanas ng matinding galit ang Wind White Tiger, ay ang espada ni Sakyong na nakabaon sa puntod nito, ay kinuha ni RQE. Kaya naman makalipas ng ilang sandali, ay agad niyang ginamit ito at panang-atake sa galit na Wind White Tiger. Napatanong naman ang halimaw na kung ano naman ang mabilis na dumaan sa kanyang harapan, at napansin nito si RQE. Subalit nagtataka siya na kung bakit ang itsura nito ay ganito na para bang nais ng umiyak. Bukod pa doon ay kung bakit nasa kamay nito ang espada ni Sakyong, dahil hindi ba ay nangako ito noon na hindi na muli pang gagamit ng sandata sa kanyang buong buhay. Nang bigla niyang napagtanto ang dahilan kung bakit, at ang pangako na iyon ay siya pala ang dahilan. Matapos ay matagumpay naman itong bumagsak, at habang papalubog sa kailaliman ng katubigan, ay naalala nito ang mga sandaling magkakasama sila, noong panahong payapa pa ang lahat. Dahil doon ay napasabi siya na mukhang sa tingin niya, na ito na ang mas mainam na mangyari para sa kanya. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang napindutin ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa nangyari ay hamupa na ang mga buhawi sa paligid, at napasabi si RQE na siya na ang sasalo ng lahat ng pagkamuhi nito, kaya naman ay samahan na niya ang kanilang kaibigan sa kabilang buhay. Dahil hindi din magtatagal ay susunod na din siya sa mga ito, at mula doon ay muli nilang itaas ang mga baso ng kanilang mga alak, gaya ng ginagawa nila noong unang panahon. Nang napatingin naman siya sa kanyang itaas, at napasabi na malapit na ding matapos ang labanan ng dalawa, at matapos ng ilang sandali ay agad na ini-activate ni Qian Yuhun ang kanyang third form, ang Heaven-Slaying Ultimate Sword, at matagumpay na ipinang-atake sa Blade Master. Nang matapos ay agad niyang ibinagsak ito sa di kalayuan, at makalipas ng ilang sandali, ay napapatanong ito sa kanyang sarili na kung ano ang nangyaring iyon, at kung sa papaano siyang natalo ng ganun lamang kadali. Dahil ayon sa mga naitalang naiwan ng Blade God, ang Demon God ay kitang-kita na hindi uubra sa kanya sa lakas niyang taglay ngayon, subalit nilagpasan siya nito sa lahat ng aspeto. Kahit pa matapos niyang may absorb ang Rock's True Essence, ay nagagawa pa din siyang malamangan nito sa True Chi, maging sa tapatan ng teknik, ay nagpakita ito ng sword art na mas malakas pa kumpara sa Heavenly Demon Sword Art. Base sa kanyang mga nabasa ay ang Demon God ay maaari pa lamang magtaglay ng True Essence ng sobrang tagal pang panahon, kaya naman ay saan siya nagkamali, siya na dapat na magtataglay ng walang hanggang buhay at maging isang immortal, ang pinuno ng buong Murm. Dagdag pa nito na ang ganitong klase ng pagkatalo sa Combative Divine ay inaasahan na sa tala ng Blade God, subalit ang Demon God na ito ay hindi pa dapat umiiral. Sa kabilang banda naman ay nagtatakang napapatanong ang mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na kung talaga ba nanatalo ang kanilang Blade Master, at kung sinasabi ba nito na mas malakas ang Demon God kesa sa kanya. Napansin naman ito ng isang elder at napapasabi na mabilis na bumabagsak ang kumpiyansang mayroon sa kanilang hanay, at kung hindi pa sila kikilos, ay ang kanilang plano ay mauuwi lamang sa wala. Nang may nagpadala naman sa kanya ng sound telepathy at sinabi ng Left Grand Elder na siya na ang mangguna para sa natitirang Ghost Iron Core at mga disciple nito upang mapahinto ang dalawang halimaw na iyon, kaya naman ay kailangan na nitong tumakas kasama ng kanilang sect leader ganon na din ang mga sect master. Tinanong naman sila ni Huang Chol na kung bakit kailangan nilang isakripisyo ang kanilang sarili lamang dahil handa siyang pangunahan ng buong puwersa,
Bukod doon ay ang mga ito ay ang mga kalaban na hindi nila makakaya ng sila-sila lamang. Sabi ng mga elder na sinasabi nila ito dahil sa nais nilang resolbahin ito gamit ang Reverse Blood Great Divine Art at magsasamang lusubin sila, upang mapahinto ito. Subalit dahil sa wala na silang magagawa, ay pumayag na ito at siya na ang bahala sa kanilang Blade Master. Matapos ay malakas na isinigaw ng isa na makinig silang lahat sa kanyang sasabihin, dahil kung hindi nila magagawang mapastlang ang dalawang halimaw na iyon, ay nangangahulugan lamang na wala ng magandang hinaharap para sa kanilang sect. Kaya naman ay inaalis na nito ang lahat ng mga pagbabawal, at gumamit sila ng lahat ng mga kailangan nilang gamitin upang mapastlang lamang ang dalawang halimaw na iyon, upang labis na ikagulat ng lahat. Subalit wala na silang sinayang pa na oras, at agad na nagsipagpalit ng anyo. Habang papasugod naman ang mga ito kay Ark Yui, ay napasabi na lamang siya na mukhang ang mga baliw na ito ay mga martial master na bihasa sa dark arts, at para sa kanya ay tamang-tama ito, dahil sa kinakailangan talaga niya ng lugar kung saan ibubuhos ang nararamdaman niya ngayon. Kaya naman matapos na magsisugod ng mga ito sa kanya, ay agad siyang naghanda, at sa isang pag-atake lamang ay malaking bilang na agad ng mga ito ang nawala, habang sinasabihan niya ang lahat na lumapit pa at dudurugin niya ang bawat isa sa kanila. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.